Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang galaw ng Ripple. Isa po itong malaking pangalan sa blockchain technology at ang kumpanya sa likod ng Ripple. Sa nakaraang taon, umabot na po sa higit $250 million ang ginastos ng Ripple para bumili ng iba't ibang kumpanya. Pero ang tanong, bakit kaya nila ito ginagawa? Ano po ang kahalagahan nito? Hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders na interesado po kay XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa katanungan kung ano po ang mga mahalagang kumpanya na binili ni Ripple. Kaya, ayan, ang isa sa mga pinakamatunog ay ang kumpanya na Metaco. Yan, isa itong kumpanya na kilala sa pagiging crypto custody services. Ito yung serbisyo na tumutulong po sa mga bangko na mag-imbak or mag-store at mag-manage ng digital assets tulad po ng cryptocurrencies. Ayan. Ayon po sa balita ay natapos po ang pagbili ng Ripple sa Metaco noong unang bahagi ng taong 2024. Sa tulong po ng Metaco, makakapag-alok na ngayon ang malalaking bangko tulad po ng Citi, HSBC at saka BNP Paribas ng ligtas or safe na storage at saka management ng crypto sa kanilang mga customers. Isa pang mahalagang acquisition ay ang standard custody na nagbibigay daan para sa mga bangko na mag-tokenize ng assets gamit ang XRP Ledger. Sa madali pong salita ay tinutulungan nito ang mga bangko na gawing digital version ang mga tradisyonal na ari-arian tulad po ng stocks, bonds at saka iba pa. Ngayon ay ano po ba ang layunin ng Ripple sa kanilang acquisitions? Ayon po kay Ginoong Austin King, ayan, siya po ang co-founder ng Omni Network na isa rin sa mga kumpanyang nakuha ng Ripple. Ang layunin ng mga pagbiling ito ay gawing pangunahing hub ang XRP Ledger para sa mga tokenized assets. Pero ano nga ba ang tokenized assets? Ang tokenization ay ang proseso po ng paggawa ng digital na bersyon ng isang traditional na asset. Halimbawa kung may property ka, maaari po itong gawing tokenized asset na pwede mong ibenta, ipasa o gamitin sa blockchain. Ayan, naniniwala po itong si Ginoong King na ang XRP Ledger ang magiging sentro ng ganitong klase ng ecosystem. Sa pamamagitan po nito ay magkakaroon po ng seamless interoperability sa pagitan ng iba't ibang blockchains na siyang magpapadali sa paglipat or pag-transfer ng mga assets sa global financial system. Ngayon ay paano po kumikita ang Ripple mula sa tokenization na ito? Yan ang isa sa mga pinaka-interesting na bahagi na plano ng Ripple ay ang bagong mechanism ng kita mula sa tokenization fees. Bukod po sa karaniwang transaction fees sa paggamit po ng blockchain, plano rin ng Ripple na kumita mula sa proseso ng tokenization mismo. Ayon po sa mga eksperto, maaaring mas malaki pa ang kitain ng Ripple mula sa tokenization fees kumpara sa mga regular na transaction fees. Kung mangyayari po ito, mas magiging mahalaga si XRP bilang isang pangunahing bahagi ng global financial infrastructure. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng regulatory environment? Ayan, hindi rin maikakaila na malaki po ang epekto ng regulasyon sa kinabukasan ng Ripple at saka si XRP. Ayon po kay Ginoong King, maring mas bumilis ang pag-usad ng strategy ng Ripple sa ilalim po ng bagong administrasyon sa US. At sa ganito pong setup ay inaasahang mas magkakaroon ng malinaw na regulasyon para sa blockchain at cryptocurrencies. Sa ganito pong senaryo, magiging mas madali para sa mga bangko at iba pang institution
na yakapin ang technology ni Ripple at gamitin po ang XRP Ledger para sa kanilang mga serbisyo. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, para sa atin ay isa po itong napakalaking balita. Ang unang posibleng maging epekto po nito ay kung magiging matagumpay ang plano ng Ripple na gawing sentro ang XRP Ledger para sa tokenized assets, posibleng tumaas po ang demand para kay XRP. Ito ay maaaring magdulot po ng pag-akyat ng presyo ng XRP sa market, kung saan ay magandang balita para sa mga hodlers or long-term investors. Ang pangalawa pong maaring maging epekto nito para sa atin ay ang pagkakaroon ng mas maraming bangko at financial institutions na gumagamit ng XRP at kung saan ay magbibigay po ng mas maraming oportunidad para sa cross-border payments na mas mabilis, mas mura at saka mas secure. Malaking tulong po ito lalo na sa mga OFWs na nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At ang pangatlong maaring maging epekto nito ay dahil po sa tumataas na adoption ng blockchain technology, maaari ring magbukas ng panibagong oportunidad ito sa trabaho para sa atin. Ayan, sa larangan po ng blockchain development, crypto analysis at iba pang kaugnay sa industriya. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang strategy po ng Ripple ay malinaw. Gusto po nilang gawing financial hub ang XRP Ledger. Sa pamamagitan po ng kanilang acquisitions at mga plano para sa tokenization, malinaw na naglalayong palawakin ng Ripple ang application ng XRP sa real-world financial systems. Kaya kung ikaw po ay isang crypto investor, ito po ay isang bagay na dapat mong bantayan. Ngunit tandaan, ang pag-invest po sa crypto ay may kaakibat na risk. Kaya siguraduhin mag-research ng mabuti at huwag ilagay ang perang hindi mo kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.